Good morning, universe! Time check, 6:59 a.m. in the morning. Tara, pasok na tayo guys. Estudyante, empleyado, boss, let's go! Hi, buhay, araw-araw na routine ganito. Araw-araw, gabit araw, bibiyahe pa rin. Ang kwento natin ngayon ay ang ating karanasan nung tayo na unang beses na nagtrabaho at nag-apply. Okay guys, kwento ko sa inyo. Paano nga ba ako nag-start? Nag-apply pala ako when I was 24 years old. Opo. 24 years old na po ako nakapagtrabaho. Graduate po ako ay 21. Tumambay muna po ako because my brother doesn't like me to work. So, ayun, nasa bahay lang ako guys. Siyempre, sa araw-araw nasa bahay lang ako. Alangan naman habang buhay ako, hihingi or aasa sa kapatid ko, 'di ba? So, nag-isip din ako at kailangan ko din mag-work at magkaroon ng sarili kong money, mga personal needs ko, hindi naman pwede lagi sa kapatid ko. So, I decided to go and apply, but my experience is not really good because fresh graduate po tayo. Nag-apply tayo para magkaroon ng experience. Kaso, ang nangyari po sa akin ay hinanapan po ako ng work experience. Sa madaling salita, I need to pass the certificate of employment. Paano po ako magkakaroon nun guys? Sabihin nyo nga, fresh grad lang ako. Tapos, kailangan ko mag-work para magkaroon ako ng experience. Para in case man na gusto ko mag-apply sa ibang company, may ipapakita po ko certificate of employment, 'di ba? Kaso, sa itong una kong company, hinanapan niya ako ng experience. Kasi kailangan daw nila ng may experience. Oh my God. Ganito talaga sa Pilipinas, guys. So, wala naman akong experience. To sabi ko, kaya po kami mag-apply kasi kailangan po namin magkaroon ng experience. Kakailangan po namin ng certificate of employment para sa next journey namin, parang ganon. So, yung nag-interview sa akin, napaisip po siya. Sa sinabi ko na paano po kami magkakaroon ng certificate of employment, first job po namin in case natanggapin nyo kami sa inyong company. Yung ganon guys. So, sa madaling salita, parang napilitan, pero tinanggap pa rin kami kasi totoo lang naman talaga yung sinabi namin na kailangan lang namin yung work experience para sa next journey namin. Kung di kami bibigyan ng pagkakataon, paano kami magkakaroon nun, diba? Yung hinahanap nilang experience. So, eto na guys, natanggap na kami. Orientation na daw, hintay kami ng tawag nila for medical. After that, orientation naman. Kailangan sa orientation namin, dadalhin namin lahat ng aming requirements. So, ang next step natin is kumuha ng requirements like mga certificate, mga valid IDs, ganon. Pero guys, ang hirap pala sa Pilipinas, no? Alam mo yun, kukuha kami ng valid ID kasi para kakailanganin namin, kaso hindi kami makakuha. Alam nyo kung bakit? Ay, kailangan namin ng valid ID, magpasa ng valid ID. Sabi ko na naman dun sa kinuhanan namin ng government ID, kailangan po namin ng kumuha ng valid ID para makakuha po ng mga requirements na kakailanganan namin. So, ano ipapasa namin? Wala pa nga kami valid ID. Kukuha pa nga lang, di ba? Grabe naman yarn.
So, syempre, wala tayong magawa. Kailangan natin na magkaroon ng work at work experience na sinasabi. So, nagtanong-tanong tayo kung anong pwede natin gawin. Anong ipapasa namin para makakuha kami ng valid IDs na yan. So, sabi nila, kuha daw ng barangay clearance or something, clearance from NBI, ganon. Yun, pwede na daw yun kasi valid ID na daw ho yun. So, yun. Kumuha po tayo noon at pinasa po natin sa kinuhanan natin ng valid ID sa mga government papers kasi kailangan natin yan para sa mga benefits, ganon. Hindi pwedeng wala. Okay, ito na po, nakakuha na po tayo. Haba, nung nakukuha na kami, siyempre, hindi ganun kadali ang haba ng pila, guys. Alam mo yung alas 5 ka na ng madaling araw pumunta doon, pero alas 10 na ng umaga. Wala ka pa sa pinipilahan mo. Kumbaga, wala ka pa doon. Nasangangalahati ka pa lang kasi alas 3 pa lang ng gabi, meron naman nakapila doon. Grabe, ang hassle ng ganong sitwasyon. Tapos yung iba, wala lang, ganon. Kinukuha lang. My God, ang hirap-hirap kaya kumuha niyan, kung alam mo lang. So, ito na po, nakakompleta na tayo ng requirements, nakakuha na tayo mga valid IDs, mga papers, benefits, gano'n. So, hintay-hintay lang ng orientation para ma-hard tayo. Tapos, nung nag-medical po kami, syempre, first time, gano'n, di namin alam ang gagawin. Ayan nga, napag-medical na. Sabi nung nurse, forward na lang daw kay company yung result ng aming medical. Tapos, napag-medical na po kami. Tagal namin naghintay. Alam mo yun? Tagal-tagal. Tapos, siguro 1 to 2 months ata yun bago kami tinawagan. Pero tinawagan ho kami ay ano na po, kumbaga ay tawag dito. Nag-apply din kami ng ibang work kasi di naman po pwede maghintay lang kami doon, no guys. Kailangan din natin ng backup kasi nagmamadali kami ng mga panahon na yun makapag-work. My God. Alam mo yung excited ka kasi curious ka kung anong gagawin mo sa loob, ganon. Kaso, dahil nga hindi ikaw ang masusunod at may sinusunod daw na policy, sino yung nauna, sila yung naunang tatawagan. So, hindi naman kami yung nasa pinakahuli, kumbaga meron pang mas matagal sa amin, ganon, na bago pa matawagan. Nang sabi, pila daw yun. Kung ikaw unang nag-apply at nakapasa sa medical, ikaw ang unang tatawagin o tatawagan. Tapos ikaw naman huli, hindi ka nakapasa sa medical, yung araw na yun, tagal naman bago ka tatawagan ulit. Kumbaga magre-retake ka na lang. Parang kung sa mga exam ganon, sa bagay, napakadali lang naman kasing sabihin na pag nagkaroon ka na ng work, sasabihin magre-resign na ako. Guys, ang hirap kaya maghanap ng work. Kung doon sa experience ko niyan naka-base. Actually guys, yung company ko ngayon ay pangalawang company ko pa lang to. 30 years old na ako. Oo. Pangalawang company ko pa lang yan. Kasi unang company ko 3 years ako doon kasi nagpabayad na kami or pinayaran na kami kasi nag-layout yung company. Actually wala na siya ngayon. Close na siya. So
Ayun, binayaran naman kami. 3 years and 8 months ako doon regular employee. Doon nga sa kung saan tayo hinanapan ng malupit na experience daw. Yung first time mo magkaroon ng job tapos kailangan mo pa ng experience. Oh my God, parang gusto ko na lang maging yelo at matunaw para hindi na matagal yung pagsasama namin ni Haring Araw. Okay guys, ay kaya pala kanina hindi ko matuloy-tuloy itong mag-voice over kasi ang lakas ng ulan dito guys. First time in 2024 na ngayong buwan ng April, May. Kanina lang siyang umulan. So, hindi ako makagawa. Ang ingay kasi ng ulan, lakas-lakas. So, ngayon ko lang tinuloy. Ngayon, yung sinasabi ko nga sa inyo na in-applyan namin na kailangan nga ng requirements, wala na yung company yun. Kumbaga, ibinenta na lang. Or iba na ang may-ari. Ganon. Iba na yung product nandun. Yun yung pinaka hindi ko makalimutan na experience ko kasi lahat ng natutunan ko dun ko siya natutunan sa first job ko. So akala ko pag nag-work ulit ako mag-a-apply ako ulit sa iba, anong tawag dito guys, yung akala ko na ganon din, paras lang ganyang kadali, ganon, kaso hindi pala, magkakaiba-iba. Yung sa company ko naman ngayon, hindi naman gaano siya kahirap, ganon. Pero, siya, mahigpit. Oo, mahigpit siya, sobra. Bawal ka magdala ng bag. Paano kaya yung mga payong ng mga bulbo? Diba? Ang hirap pag ganon, bawal lahat. So, ayun. Bawal ang lahat, mahigpit. So, ngayon, gusto ko na lang matulog, charis. Gusto ko na lang, kumbaga by next year, ay, kumbaga, iiwanan natin, bibitawan na natin kasi hindi na siya maganda. Ano ba? Ang arte mo naman. Nakakapagod kasi sobrang higpit. Tapos ang layo pa sa bahay ko guys, 45 to 1 hour yung biyahe ko. Tapos pag sobrang traffic, hindi lang siya 45 or 1 hour kasi naabot tayo ng 1 oras at kalahati kapag sobrang traffic. Kaya naman ay anong oras na tayo nakakauwi at nakakapasok, pero hindi naman kumbaga yan na po, papasok na po tayo sa company. Hindi naman po siya